Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American crime thriller movie na Neighborhood Watch na ipinalabas ngayong 2025. Siya si Simon. 10 taon siyang namalagi sa mental hospital dahil sa matinding abuse na ginawa ng yumaong ama sa kanya. Hanggang ngayon nagkakaroon pa rin siya ng hallucinations paano siya minamaliit nito at pinagsasabihan ng masasakit na salita. Dahil nakalabas na, sinubukan niyang mag-a-apply ng trabaho para makatulong sa kapatid niyang si Dee sa mga gastusin. Ngunit dahil inaatake pa rin siya ng kanyang sakit, hindi siya tinatanggap ng kanyang ina-applyan. Isang araw, nakakita siya ng isang babae na sinasaktan ng lalaking kasama. Kahit totoo ang nakikita niya, naririnig niya sa kanyang isipan ang pangmaliit ng kanyang ama na wala naman daw siyang magagawa dahil retarded siya at kung ano-ano pa. Pero nag-ipon ng lakas ng loob si Simon at hinabol niya ang van para makuha ang plate number. Unang-una niyang sinabihan sa nangyari ay ang kapitbahay nilang si Ed, na isang retired school security guard. Nagmakaawa siyang ipag-drive ng lalaki sa police station dahil wala ng bus na papunta doon. Ngunit dahil alam nito kung sino si Simon at ano ang sakit nito, hindi na ito pinansin ni Ed. Sinabihan siya nitong umalis na kundi tatawag na ito ng pulis. Na kahit sinabi na niya na may posibleng kidnapang na nangyari, hindi na siya pinagbuksan nito. Kaya walang nagawa si Simon kundi maglakad papuntang police station. At sa buong paglalakad niya, hindi siya tinantana ng boses ng kanyang ama sa isipan. Dinidiscourage siya nito na wala siyang magagawa sa pagiging bayani-bayani umano niya. Kahit sensitive siya sa ingay, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Pagdating niya sa station, umatake ang kanyang nervyos kaya may sinasabi siyang hindi maiintindihan ng kausap, na tinatawag umano ito ng mga doktor na word salad. Maya-maya ay humarap sa kanya si Detective Glover. Dito niya sinabi ang nasaksihang pananakit at posibleng kinidnap ang babae. Ibinigay din niya ang detalye ng dalawang involved sa pangyayari. At binigay ang plate number ng van. Pagkatapos ay sinabi ng detective na i-check umano nila ang issue at nagpasalamat sa kanyang pag-report. Nang makaalis na siya, tiningnan ng babae ang kanyang profile. At dito nito nalaman ang mental issues ni Simon. Na matagal itong namalagi sa hospital dahil sa sakit sa pag-iisip. Paglipas ng ilang oras, tinawagan niya si Glover kung nahanap ba ng mga pulis ang babae pero sagot nitong wala daw silang nakita at ang plate number ay nasa ibang lugar umano. Pero kahit may sakit si Simon, hindi siya tanga. Naintindihan niya na tiningnan ng detective ang kanyang medical records at iniisip nitong nag-hallucinates lang siya. Kaya wala itong ginawa sa ni-report niyang insidente dahil hindi siya reliable. Dito mas lalo siyang minamaliit ng boses ng ama. Dahil hindi mapalagay si Simon, bumalik siya kay Ed. Sinabihan niya itong wala umanong ginawa ang mga pulis sa ni-report niya. Kaya sinabihan siya ng kaharap na sa kabilang kapitbahay umano siya makipag-usap baka makatulong daw ang mga ito. Ngunit nang tanungin niya ito na hindi ba ito pulis o related sa pulis ang trabaho, dito na nagka-interes si Ed. Ang hindi alam ni Simon, isang proud na retired security guard ang lalaki. Na kahit pinagbawalan na itong bumalik sa pinagtrabahuang paaralan, bumabalik pa rin ito doon at nanghuhuli ng mga estudyanteng pasaway. Pinapasok nito si Simon at sinubukan nilang hanapin ang detalye ng plate number. Ngunit may bayad pala ang software kaya hindi sila makapasok sa system. Dahil dito mag-plan B umano sila. Ang pumunta mismo sa Department of Motor Vehicles. Kaya kinuha nito ang security badge sa ilalim ng relo. Nang makita ito ni Simon, sinabi niya dito na lahat umano ng ganitong relo ay may sekretong compartment sa likod. Pagdating nila sa DMV, nagkunwari na si Ed na isa siyang director sa security at nag-request ng detalye sa plaka ngunit tinanggihan sila ng babae sa counter. Kailangan umano nito ng mas malalim na dahilan para ibigay ang hinihingi nila. At habang nakipag-usap si Ed, nang iinis na naman ang boses sa isipan ni Simon kaya bigla na lang itong nagwala. Nakailangan nila ang detalye ng sasakyan dahil sa babaeng kanidnap na hindi umano tumutulong ang mga pulis. Pinakalma ni Ed si Simon at umalis na rin bago pa sila madampot sa ginawang eksena. Habang nasa sasakyan na sila, humingi ng tawad si Simon sa pagwawala nito. Hanggang sa mapansin niya ang pag-click-click ni Ed sa ballpen nito. Masarap umano sa tenga niya ang tunog nito pero nainis na ang kasama sa kanya dahil masyado na siyang wordo.
Ilang sandali ang lumipas, sinabihan siya ni Ed na puntahan umano nila ang lugar kung saan niya nakita ang insidente. Pagdating nila sa location, tinanong siya nito kung ano umano ang suot ng babaeng nakita. Nang marinig nito ang sinabi niya, nagkaroon agad ito ng idea, kaya mabilis na silang umalis. Ang hindi alam ng dalawa, nakarating na pala sa pulis ang ginawa nila sa DMV. Kaya inimbestigahan na din ito ni Detective Glover. Hindi kasi niya pinansin ang nireport ng binata kaya gumawa na lang ito ng sariling paraan. Nagpunta pala sila sa isang bahay aliwan. Dahil may kutob si Ed na isang working girl ang hinahanap nila. Ngunit ayon sa nakausap nilang babae, hindi umano nito kilala ang kanilang sinasabi. At dahil sa ginawa nila, bigla silang hinaras ng dalawang lalaki. Bodyguards pala ang mga ito ng may-ari ng bahay aliwan. Pinagbantaan sila sa kanilang pagpapanggap na pulis at wala umanong kinalaman ang negosyo nito sa kanilang hinahanap. Pagkatapos ng nangyari, sinabihan ni Ed si Simon na uuwi na ito. Nagulat siya sa narinig dahil akala niya naniniwala ito sa kanya. Masakit para sa kanya ang sinabi nitong hindi alam kung totoo ba ang mga taong hinahanap nila. Buong akala ni Simon na naniwala ang kapitbahay sa kanya pero hindi pala. Dahil dito, hindi siya sumakay sa sasakyan at nagumpisa na siyang maglakad. Pero hindi rin nakatiis si Ed, sinundan niya ito at pinasakay dahil hindi niya kayang iwanan si Simon. Nagdalawang isip pa ang binata ngunit dahil hindi rin nito alam paano hanapin ang babae kaya sumakay na ito. Kasunod nito ay pinuntahan ni Ed ang campus security na pumalit sa kanya. Galit na naman ito nang makita siya ulit dahil ilang beses na siyang pinagbawalan itong huwag nang pumunta ng campus. Pero may nakahanda siyang pang-blackmail sa kaharap para hindi ito makatanggi sa hiling niyang ipahanap sa kaibigan nitong pulis ang detalye ng plate number na hinahanap nila ni Simon. Ngunit ang hinihingi nitong kapalit ay mangako umano siyang hinding-hindi na siya babalik sa paaralan. Kaya wala siya nagawa kundi sundin ang gusto nito. Paglipas ng ilang sandali, bumalik sa sasakyan si Ed na may bitbit na papel. Hindi makapaniwala ang binata na tutulungan siya nito, akala niya hahanapin lang nila ang detalye ng plaka at siya na ang bahala. Habang nasa restaurant sila, dito sinabihan ni Simon si Ed na sana tawagin siya nito sa kanyang pangalan. Hindi yung kung ano-ano na lang itawag nito sa kanya. Mukha namang tinablan si Ed kaya tatawagin na umano siya nito sa kanyang pangalan. Pagbalik nila sa sasakyan, sinabihan ni Ed si Simon na kailangan din niyang magsalita at tumingin sa mata ng kausap. Ngunit nahirapan pala ang binata na gawin ito kaya tinuruan siya ni Ed dahil kailangan nila ito sa kanilang pagkunwari bilang mga pulis. Dahil sa encouragement ni Ed, unti-unti nang nagagawa ni Simon ang iilang bagay na hindi niya kayang gawin dati. At sa 3 address na pinuntahan nila, isa lang ang nakapagbigay ng matinong impormasyon tungkol sa sasakyan. Nasa junkyard na umano ito dahil sa matinding disgrasya. Bago sila umalis, binigay ng may-ari sa kanila ang resibo ng junkyard. Habang bumabiyahe na sila, kinukutya na naman si Simon ng kanyang ama. Kaya palaging naghahamang ang binata dahil sa ingay na naririnig nito sa isipan. Na-curious si Ed kaya nagtanong ito sa pakiramdam niya, lalo na sa mga bagay na naririnig pero hindi naman nag-e-exist. Ayaw sana niyang sagutin ang lalaki pero mapilit ito kaya binuksan niya ang radyo at panarinig ang maingay na static. Hindi kinaya ni Ed ang ingay kaya pinatigil na nito si Simon. Dito na nagumpisang magkaroon ng sympathy ang lalaki sa binata. Pagdating nila sa junkyard, pinakita nila sa may-ari ang resibo. Pero hindi umano nito alam saan banda ang sasakyan kaya hinayaan sila nitong hanapin sa yard. Ilang minuto ang lumipas, nakita rin nila ang hinahanap. At tama nga ang hinala nila na nakaw ang plate number ng van dahil wala ng plaka ang kotse sa yard. Sabi ni Ed na hindi nila alam ngayon paano matrace ang nagnakaw ng plate. Kaya na-disappoint si Simon. Wala na ba talaga silang magagawa? Hanggang sa makarinig siya ng sigaw ng isang babae sa di kalayuan na hindi naman naririnig ni Ed. Dahil umatake na naman ang guni-guni ni Simon at ang pang-discourage ng boses ng kanyang ama na hindi niya umanumal iligtas ang babae dahil hindi naman daw totoo ang nakita niya. Naintindihan ni Ed ang kasama kaya hinayaan niya na lang ang binata. Kinagabihan, pinasok ng isang lalaki ang bahay ni Ed at pinalo ito ng baril sa ulo. Maya-maya lang ay lumabas din si Simon para uminom ng tubig at nang mapatingin siya sa bintana,
Dito niya nakita na may ibang tao sa loob ng bahay ni Ed. Na sa tingin niya ay binugbog nito ang kapitbahay. Kasunod nito ay buong tapang na pumasok si Simon sa bahay ng matanda. Gumagapang siya hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng dalawa. Nang makita siya ni Ed, gumawa siya ng distraction para mabaling sa kanya ang atensyon ng lalaki, at dito mabilis na sinaksak ng matanda ng kutsilyo ang binti ng lalaki. Hindi rin siya nang nagsayang ng oras, hinablat niya sa kamay nito ang hawak na baril at tinutok dito. Ito pala ang lalaking kidnapper na hinahanap nila. Sabi nitong hindi umano ito dapat mamatay dahil mamamatay din umano ang babae. Dito na nagumpisang makaramdam ng panik si Simon. Ngunit dahil sinunggaban nito si Simon, nabigla ito at nabaril ang lalaki sa ulo. Nashock siya sa nangyari at dito na naman nagumpisa ang boses ng kanyang ama sa isipan. Na makukulong na umano siya at mas lalo umano siyang katakutan ng mga tao. Pero bigla silang natigilan nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Pinulot niya ito at ilang saglit lang ay inalalayan niya si Ed palabas ng bahay papunta sa sasakyan. Laking gulat niya nang makitang nakatingin pala sa kanila ang iba nilang kapitbahay. At isa sa mga ito ang tumawag na ng pulis. Imbes sa hospital, sa kapatid pala dinala ni Simon si Ed. Gulat na gulat si Dee nang makita ang hitsura ng dalawa. Dahil nurse naman umano ito, baka makatulong daw ang babae kay Ed. Sagot ng kapatid na doktor ang kailangan ng matanda, hindi nursing student. At dahil sa nilikha nilang ingay, narinig sila ng customer ni Dee. Nang balikan ng babae ang kliyente, nagsinungaling lang ito pero nakita nito ang dugo sa kanyang kamay kaya sabi ni Dee hair dye lang umano ito. Umalis na ang babae ngunit ang hindi nila alam, tumawag din ito sa police station. Pagbalik ni Dee sa dalawa, sinubukan na niyang gamutin si Ed para tumigil na ang pagdurugo ng sugat nito sa ulo. At nang mga sandaling iyon, nasa bahay na ni Ed ang mga pulis. Pinangunahan din ni Detective Glover ang pag-iimbestiga sa kasong ito, na ngayon ay sospek na ang dalawa. Ilang sandali pa ang lumipas, tapos nang gamutin ni Dee si Ed. Nakita nito ang teleponong hawak ni Simon. Nang malaman nitong sa kidnapper pala ito, sabi ng kapatid na surrender na lang umano ito sa mga pulis. At hayaang ang mga ito na ang maghanap sa biktima. Sumang-ayon naman si Ed kay Dee, na sana hindi na sila nasangkot sa gulong ito kung hinayaan lang nila ang mga otoridad. Pero giniit ni Simon na hindi naman umano hinanap ng mga pulis ang biktima dahil walang naniniwala sa kanya. Maya-maya lang ay kumatok na sa salon ang mga pulis. Ayaw sumuko ni Simon kaya walang nagawa si Dee kundi kausapin ang mga ito at magsayang ng oras. Habang nasa labas ang babae, tiningnan na din ni Ed ang telepono ng kidnapper at dalawa lang ang nasa contacts nito. Tinawagan nila ang isa sa mga number at dito na lamang kasabwat pala ng lalaki ang junkyard. Dahil dito mabilis na silang umalis. Kaya nang papasukin ni Dee ang mga pulis, wala na ang dalawa sa likod ng salon. Pero nakita naman ang sasakyan ni Ed. At nakasakay din kaagad ng bus ang dalawa bago pa sila makita ng mga ito. Nang sumunod na araw, anabangan na ng dalawa ng may-ari ng junkyard. Ngunit todo deny ang lalaki na hindi umano nito kilala ang hinahanap nila. Nawala itong alam sa pinagsasabi ni Ed. Pero napansin pala ni Simon ang wall clock. Inatake pa ito ng word salad bago nasabi ang gustong sabihin na kapareha ito ng relo ni Ed. Dito na nila nakita ang ilang pirasong passports ng mga babae. Ilang sandali lang ay inatake si Simon ng hallucinations at nakikita niya ang kanyang ama na nakaupo. Gusto sana nitong saktan ang lalaki buti na lang narinig nito ang boses ni Ed. Para mapilitang magsalita ang may-ari ng junkyard, inisprayhan ito ni Ed ng sanitizer sa mata. At tinakat sa maaring kahinatnan nito kung hindi agad mahugasan. Kaya nagsalita na rin ang lalaki, na human trafficking pala ang ginagawa nila. Kumukuha sila ng babae at pinipilit magbenta ng katawan. Yung babae umanong nakita ni Simon ay gustong tumakas kaya pinarusahan ng lalaki para wag daw umano gayahin ng ibang kasama. Kasunod nito, nang malaman nila ang address kung saan nito hinatid ang nakaw na plaka. Tumawag agad sa police station si Ed at pinaalam sa detective ang tungkol sa junkyard. Sa kanila pinuntahan ang bahay na tinuro ng lalaki. Pagdating nila sa harapan ng address, nakarating na din ang mga pulis sa junkyard. Ngunit bago pa sila makalapit sa bahay, nag-hallucinate si Simon sa kanyang ama. Na hindi umano nito hahayaang matagpuan nila ang babae.
Pinapaalis na sila nito, pinagtatawanan at iba-iba pang masasakit na salita ang binitawan nito. Naawa si Ed sa binata. Tinakpan na naman nito ang dalawang tenga kaya kiniklik ni Ed ang kanyang ballpen. Binulungan niya ito na pakinggan ang click dahil totoo umano ito. At hindi raw totoo ang kanyang ama at iba pang naririnig niya. Nang masigurong okay na siya, binigay ni Ed sa kanya ang ballpen nito. Na kung sakali umanong atakehin ulit siya ng hallucinations, click lang umano niya ang ballpen. Maya-maya lang ay kinatok na nila ang bahay at nagkunwari na naman silang pulis. Pero dahil walang sumagot, sa pilitan na silang pumasok dito. Ngunit nang halughugin nila ang buong bahay, wala itong katao-tao. Ilang sandali lang ay narinig ni Simon ang Kaloskos sa taas pero baka guni-guni lang niya ito kaya hindi na niya sinabi kay Ed. At dito nila nakita sa working table ang iba pang pangalan ng mga babae na nag-a-apply umano sa grupo. Nang biglang narinig na naman ni Simon ang Kaloskos galing sa taas. Kaya kahit walang narinig si Ed, umakyat pa rin sila para tingnan ang top floor. Pero wala ngang tao ang bahay. Dito na naisip ni Simon na baka wala na umano ang hostage. Habang nag-uusap ang dalawa sa sala, bigla silang nabulaga ng isang babae na may bitbit na palakol sa kanilang likod. Pero dahil may dalang baril si Ed na wala namang bala, tinutok niya ito sa matanda para sindakan ito. At ilang saglit lang ay mabilis na itong tumakbo palabas. Pareho silang nagulat at inisip na baka ina ito ng kidnapper. Kaya umakyat sila ulit sa top floor at dito nila nakita na may sekreto palang taguan ang storage room. Nakalak ito kaya sinubukan itong buksan ni Ed gamit ang ballpen at dito na nila natagpuan ang babaeng hinahanap. Bakas sa mukha nito ang takot. Paglipas ng ilang minuto, dumating na din ang mga pulis. Magkahiwalay silang pinasakay sa patrol. At dito kinausap ng detective si Simon. Nasa station umano ang kapatid niya, saka atubili nitong sinabi sa kanya na good job. Dahil dito gamaan na ang pakiramdam niya at napangiti nang makitang ligtas na ang babae. At lalo siyang nasiyahan nang magsalubong ang paningin nila ni Ed, na marami siyang na-overcome sa sarili sa ginawa nilang magkapitbahay. Na kahit may sakit siya, naniwala pa rin ito sa kanya. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.